At speaking of Marcoleta pa din, o eto may sinasabi yung mama, gagalit sa Congress. Magra-rally daw ho, mga bossing. Ito na. Kanina picture-picture lang tayo kay Marcoleta, eto ngayon, si Marcoleta na talaga, 'no? Ang lakas naman ng loob nilang magpapirma. Ang lakas naman ng loob. Kapag ginawa Talagang lalakas ang loob niyan, lalo na mga boss, kapagka yung ang Vice Presidente na tinatanong, ayaw sagutin po yung tungkol sa pondo ng bayan. 'Di ho ba? Tayo ho, mga boss chief, amo sir, bilang mamamayang Pilipino, although nakatutok lang ho tayo sa ating mga telebisyon, sa mga balita, o nakatutok lang po tayo doon sa mga nagaganap na hearing sa Kongreso at sa Senado. Pero mga boss chief, amo sir, kung i-analyze mo, no, yung mga question o yung mga katanungan o yung investigasyon, parang nare-realize mo sa sarili mo na, "Oh, eto nga yung gusto kong itanong, eh." 'No? Pero naitatanong nung mga congressman. Oo nga, tama si Barbers. Yan dapat. Bakit gano'n? Bakit ganyan? Oo nga, tama si ano, si Rods Gutierrez. Buti naitanong niya 'yon. Kasi po yung mga kongresista na yan, mga kababayan, yung mga katanungan po niyan, hindi naman po nila pansariling katanungan ho, 'no? Yung mga katanungan nila, katanungan po ng sambayan ng Pilipino. Yung gusto nating malaman, sila po ang naglalabas para itanong doon sa mga personalidad na naiisip noon, mga naiisip natin na mga naglustay ng pera ng bayan. Dahil talaga po ang corruption ang numero uno na problema ho ng bayan kung bakit po, 'no, walang pag-unlad ang bayan natin. Imbes na ho sana ipagtatayo ng magagandang infrastruktura na makatutulong sa ating bayan, 'no, makapagdagdag ng turismo, makadagdag ng kita ng bayan, ay hindi, ibubulsa ho, mga bossing, 'no? So, yun yung gusto nating mga malaman ho. Ngayon, ang mga kongresista naman po, lumalakas ang loob. Magpapirma na kaya tayo. Total, yung katanungan ng sambayan ng Pilipino kung saan napunta yung pondo ng bayan, eh, ayaw sagutin. Oh, mukhang lalaban si Marcoleta doon, Tuloy natin 'to. nila ito, magrarally ako. Hoy! Ito daw! Magra-rally? Ulitin nga natin. Tama ba yung narinig ko? Magra-rally na? Nila ito, magrarally ako. O magra-rally nga? Ano gagawin mo? Ang tanong ho, mga kababayan, sino ang sasama kay Marcoleta? Kung ikukumpara ho natin, mga boss, chief, amo, sir, madam, ma'am, no? Yung mga huling rally ho nila, yung mga huling mautog po nila, mismo ang dating Pangulong Duterte na ang nananawagan. No? Mismong si Digong na po ang sumisigaw ng isog ka ba, isog ka ba? Napagod na katatanong kung isog ka ba. May nangyari ho ba? May pumunta ho ba? Wala ho. Wala. Inumpisahan nila sa napupuno nila yung Liwasang Bonifacio at nagtapos po. Actually, hindi pa tapos. May pa-Biyernes-Biyernes pa sila. 17 yung pumupunta. Siyam vlogger. 8, yung sinasabing mga supporter nila. Ganun na lang ho, kakonti. Oh. Yung mga basketball court po, hindi na po sila pumupunta sa mga ganyan. Bakit? Sayang yung 400 per oras. Hindi naman natin napupuno yung mga basketball court. Bakit pa tayo magrerenta? Tayo-tayo lang naman. Sabi ni El Cruz TV, naalala na naman ni El Cruz TV yung 500 daw. Na 500 kinupitan ng 300, 200 na lang ang take home. Oh, naalala niya pa yun. Sabi ni Terry Paulino, no? 3 ng impeachment complaint na po yan.
You cannot just ignore that. Correct. Yung rally na tinatawag ni Marcoleta, ewan ko ho kung sino ang sasama diyan. Sino ang naiisip ni Marcoleta na sasama diyan? Baka yung INC. Malabo naman ho, mga kababayan. No, malabo naman pong maging against sa Pangulong Bongbong Marcos yun. Dahil ang sinasabi ho ng INC o nung mga host nila, mga bossing, ay nakasuporta kami kay Pangulong Bongbong Marcos na wag i-impeach si Vice Presidente. Ano po, pero hindi natin ho alam kung kailan pa yon. At wala pa nga daw. Di ba nabanata si Roque diyan? Pa-epal daw kasi. Nangunguna. Wala namang pinapahayag pa kung kailan yung petsa. Tapos si Roque nag-post na ng may January 13 na mangyayari ho. O baka sabihin nyo, ako'y nagsisinungaling. Eto, ako mismo nag-screenshot doon sa ni Roque, sa page ni Roque. Ayan, maraming salamat po. Yung pambabastos ni Roque sa mga Iglesia ni Cristo. Kasi January 13, 2025 po, yung kanyang inilagay. Diyan sa post niya. At may naniwala ho. At ang sabi dito, join the historic INC rally at Luneta. Stand against injustice. Hindi naman po yan yung pinaglalaban, mga bossing, ng mga INC. Di ho ba? Nakita mo yung mga kalokohan nito, mga ito. Nasaan ba yung isa? Ito yung sa INC rally. Saglit lang. Ito yung sa sinasabing INC rally. Tingin ko, iba to kaysa doon kay Marcoleta. Asan ba yun? Asan? INC rally. Eto ho. Panoorin nyo mga boss. May mga nakapost kasi sa Facebook. So, hindi na po namin babanggitin kung ano man po yung nakikita nyo. Yun yung post ni Roque. 'Di ba? May mga nagpo-post daw sa Facebook. Again, wala pa pong konfirmasyon sa amin. Wala pa po. Hintayin nyo yung Walang kumpirmasyon. Pero ang post ni Roque, mga boss, eto. Ayan. Kinumpirma na ni Roque. Siguro si Roque nakakataas sa INC. Kaya siya alam niya na. Yung mga miyembro hindi pa ho alam, mga boss. Tapos eto naman po si Marcoleta. May sinasabi ngayon na magrarally siya. Balik tayo dyan. Kapag umanap ka ng pirma, ito yung diretsong pagsasakatuparan ng impeachment complaint na hindi nadadaan sa Committee on Justice. Ito Kasi nga 3 na daw yung naghain, at isa po dyan, may simbahang Katoliko yung pangatlo, Marcoleta. Kaya nagtataka ho ako, doon sa mga sumusuporta sa mga Duterte na mga Katoliko. Ang tagubilin ng simbahang Katoliko, dapat pro-life tayo. Para sa buhay tayo. Hindi yung para sa 20,000 kapalit ng buhay. Hindi dapat tayo ganun. Ako ho, sagrado Katoliko ho ako, mga kababayan. Sabi ni Elena M. Cosme, ano ba ang katungkulan ni Marcoleta sa samahan ng INC para manawagan ng suporta ukol sa rally na yan? Anong aral yan sa kanilang samahan? At saka eto, totoo, 100%, hindi ko maintindihan. Kasi yung may nagsasabi na hindi pwede politiko sa kanila, hindi pwedeng tumakbo yung politiko sa kanila. Ewan ko, ba't si Marcoleta pwede naman? Ako, hindi ko ho talaga alam kung ano at naguguluhan ho ako doon sa sitwasyon nila. tuloy-tuloy na itatransmit sa Senado kasama na yung articles of impeachment. Yan ang Huwag kayong mag-alala. Aatras pa ng konti yan. Grace Taylor, shout out sa iyo. At di ba nga, hanggang ngayon, hindi pa din napipirmahan. Hanggang ngayon, hindi pa nakakaakyat sa speaker. Kayo mag-alala. Hihintayin pa na mawala yung mga senador na boboto lang po dahil kakampi ni Inday Sara Duterte. Sabi ni Terry Paulino, at least 106 po bang pirma o 1/3 ng House of Representatives para di na dumaan sa Justice Committee. Parang ganyan nga ho. kinatatakutan ko. Na itong ginawang manifesto na ito ay kunwari lang. Isip-isipin naman. Pinili nila yung mga mabubuting
mga salita eh. Oo. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan sa Eh, ano ba dapat ilagay diyan? Ilalagay dapat diyan, walang hiya si Vice Presidente. Yun ba dapat? Oh, kailangan yung magagandang salita talaga. At para po sa akin, mga kababayan, ang pagtindig ho na matanggal, masibak, yung isang tao na ayaw ipaliwanag kung saan po napunta ang perang binabawas sa atin, eh, magandang paninindigan po yun. katapatan at paninindigan sa pagtatanggol sa bayan. Oo. Nasaan ang pagkakaisa? Talaga naman. Yung pagtatanggulo sa bayan, mga boss chief amo, sir. Dahil po sinasaula-ula ang pondo ng bayan, kailangan tumindig. Tama naman yung kanilang isinulat. Ulitin natin, Marcoleta, ha? Kaisa, katapatan at paninindigan sa pag Kailangan natin na matatapat na mga politiko. Di ho ba? Kailangan natin ng matatapat na politiko yung magsasabi kung saan napupunta yung pondo natin, kung ang Pilipinas ba ay paangat o pabagsak. No? Ano gusto mo isulat diyan? Sibakin natin si Inday Sara Duterte. Ganon? tatanggol sa bayan. Oo. Nasaan ang pagkakaisa? Yung simple hong pagko-question, mga boss. Yung simpleng pagko-question doon sa pondo ng bayan. Pagtatanggol ho sa bayan yun, mga bossing. Ewan ko kung ano po yung nasa isip ni lalaking version daw po ni Miriam Defensor Santiago. Payag kayo nun? Nasaan ang katapatan? Oo. Nasaan ang paninindigan mo nung ginawa mo itong manifesto mo? Ito yung nakakatakot. Panluloko ito sa ating mamamayan. Kapag ito'y ginawa nila, halimbawa, Para ho sa amin, ang panloloko sa mamamayang Pilipino yung hindi namin maalam kung saan po napunta yung aming mga tax na ibinayad. Yun po. Marcoleta, akala ko ba lalaking version to ni Miriam Defensor Santiago? Bakit ka simple-simple nung isinulat hindi maintindihan? nagsimula. Nagsimulang sila mga mangalap. Oo. Makikita na po ninyo Ayan na. ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwaring nakipagkaisa sa Pangulo, pero pagpapanggap lamang po. Yan ang nakakatakot. May sinasabi. Merong mga kunyari lang daw pong sumusuporta sa ating Pangulo. Mga kababayan. Tingnan natin ho. No? Kasi bakit pa nila kailangan magkunwari? Kung talagang yun yung iniisip nila na ayaw namin ito. 'Di ba? Bakit kailangan pa patagalin? Bakit pa kailangan umabot sa maubos? Tingin ko bluff na lang 'to ni Maharlika. Bluff na lang 'to ni Marcoleta, mga kababayan, No? Kunyari merong mga congressman dito na hindi naman totoong nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, etc., etc. Sabi ni Elena M. Cosme, also may niluluto pa yata na pang-apat na impeachment complaints against kay Inday Sara Duterte. Malalaman ho natin yan, mga kababayan, sa pagpasok ho ng January 2. O yan. January 1, medyo haya-hay pa tayo niyan. Pahinga pa tayo niyan. January 2, nako, sambulat na ho ang mga balita niyan, mga bossing. Dapat pala. alam Kaya niyo sabi ang ko Pangulo. sa'yo, Oo. magrarally ako. O mag-rally ka. Mag-rally ka, no? Iko-cover namin yung rally mo. Tingnan natin kung gaano kadami yung rally. Kasi mga kababayan, kung talagang may sasama at may sasama pa sa kanila, dati pa wala na, naubusan na ng pamasahe yung iba. Nagsawa na kasasama. Sabi nung iba siguro, wala naman, paulit-ulit naman tayo dito, wala namang nangyayari sa mga rally natin. Sinisigaw natin, paulit-ulit, bangag ang Pangulo. Wala naman tayong ebidensya. O di ba? Ay, nako. Bahala ka na dyan, Marcoleta. Total, nasa pan 25 ka naman, o 28, o kung 38 yata. Mimol, mawel, man ulit. Totoo.